Hi guys! Magandang hapon. Tayo po guys ay magmukbang ng nilagang saging at may kape din guys. Kape. Ngayong araw na ito ay umuulan dito sa Pilipinas, dito sa Batangas guys. Pero siguro naman lahat ng ano ngayon, dito sa Pilipinas ay inuulan. Kasi guys, may namumuo daw yata low pressure may bagyo. Ano guys? Pero ang iba, nasa parting Bisaya daw. Pero sana naman pa iwak na lumakas ang bagyo. Lahat ay matunaw na, maalis na, matunaw na lahat. At walang masalantano. Kahit sino man. Ang gagawin ko ngayon guys ay magmumukadbang. Kasi nag-iisa sales, walang magawa sa buhay. Sabi ko nga ako ay magmimerenda ng saging. Ito guys ay nabili ko 90 pesos. Ito guys ay ito ay 8. 8 ito guys. Sa halagang 30 pesos nabili ko. Aking nilaga. Ano yun? Kasi masarap kumain ng saging. Lalo pag uulan, kakapit tayo guys. Ano? Yung magawa si Rose nag-iisa. Kain po tayo. Okay. Ang kasama ko lang po dito guys ay mga aso. Tatlo kong aso guys. Okay, so tatlo kong aso ang kasama ko. Wala akong magawa. Kasi ako tutulog. Di ako naman ay mumukbang ng saging. Ay guys, masarap guys. Ito ang pagkain ng mga mayayaman sa probinsya. Sarap po ito guys pag nilupak, ano? Sarap. Diba? Masarap ito pag nilupak. Sarap na kung may ginamos. Ginamos sa Bisaya. Pero dito sa Batangas, ang tawag ay bagoong. Nasawsaw mo sa bagoong, sa ginamos na may concealer, kakainin mo, sarap. Bago, tindang kape. Ito guys ay pagkain po ito ng mayaman, no? Healthy po ito. Kape po tayo guys. Saan guys? Kamuting kahoy, kamote, ubi, ito, masarap ito. Lalo pong talaga guys, the best ito pag nilupak sa probinsya, agoy. Pero, ang kabataan pa kami ng una sa probinsya, ito pa, lusong. Ang ganun. Lusong, di ba guys? Lusong. Para may diyog, may gatas, may asukal, di ba? Sarap na. Kaya magaganda ang photos ng mga probinsya kasi kumbaga magaganda talaga ang mga tanim doon, lalo mga gulay, talagang organic talaga, walang mga fertilizer, talagang dito kasi guys sa may mga may mga abono na, inaanuhan na ng mga para puminom, na ng mga gulay, yung ng abono para lang siya pero doon guys sa probinsya, talagang ikaw nga sariwang sariwa talaga na mapipitas mo na hindi na kailangan ng abunuhan pa. Abono, di ba? Kaya aabunuhan mo kasi malusog, buhay sila. Pero iba talaga sa probinsya, matamis-tamis ang mga saging, mga pagkain doon ng mga gulay, masarap talaga.
Kaso lang guys, pag napadami ng ganito, nalaala ko guys, pumunta kami ng diet. Pumunta kami sa diet. Pumunta kami sa kaya na kina Kuya Ram. Kaya nga Ram, saka kay Kuya Bal. Yung hindi ko malimut-limutan guys. May kinuha kami saging dun sa lighthouse ni lighthouse ni Kuya Wal. Nilabon. Nilaga. Ayun. Ah, ang dautot-utot sa pagkain ng saging. Talagang sabog ang utot eh. Talagang nung pag-uwiin namin, ah, ang tawa namin talaga sa sasakyan, grabe. Pag-uwi namin dito sa, ano na, galing kami sa dait. Galing kami sa Bagasbas. Ano namin si At Edna, si Kuya Bal, si Kalinga Prab. Ay, naku si Kalinga Prab, napakagandang din lalaki. Grabe. Si Kuya Bal, napakabait. At Edna, napakabait. Lahat ng mga vlogger naroroon, nakikita namin. Na ano na namin, nalit namin doon. Kaya, yun ang hindi ko malimut-limutan. Dahil ito saging na to. Natatawa. Ando kami sa lighthouse. Napakabait ng mag-asawa ni Kuya Ram. Ni Kalinga Prab, napakabait. Magandang lalaki, grabe. Magandang lalaki din ng si Dan, Kalingap Dan. Kalingap Ido. Mga kasama ng K-Boys. Nandun yun, si 20 Boys. Nandun yun. Kita namin lahat. Masarap ba itong saging? Mayabot. Sabi ko, ako lumabas ng bahay. Dahil may binili akong pang-ulam. Nakita ko madami yung nagtitinda yung saging na ganito. Mga saging ganito sila. Ako kayo makabili ng sa akin. Hindi kinilo, 30 pesos. Dami na. 8 peraso. Diba? Pag naubos ito guys, patay. Sa bango ng utot nito. Ano? Maganda ang saging sa ating kalusugan. Maganda ang saging. Ako lang, meron kaming bagoong. Dito bagoong tawag, pero sa Bisaya ay ginamos. Meron ako dito kasi lang guys, bawal sa akin. Ayaw ko, bawal sa akin ng maalat. Mag-ingat-ingat tayo sa ating mga kinakain. Masarap nga, pero bawal naman. Diba? Diba? Matamis-tamis naman kasi. Matamis-tamis. Diba? Diba? Tipid na. Busog ka pa. Tipid ng aking merienda. Busog na. Sino, diba? Talagang 30. Kami naman ang aking kape guys, no sugar. Sugar free. Hindi ako nagkakape ng iba. Sugar free talaga. Lalo tag-ulan lang guys. Kape na po tayo guys. Shout out din sa lahat ng aking mga kaibigan ng mga vloggers. Shout out sa inyo lahat. Thank you so much sa mga kaibigan ko nandyan na palagi nakaabang sa aking mga video, sa mga upload ko. Salamat sa inyo lahat sa suporta ninyo, no? Maraming salamat. Hindi man ako napunta palagi sa inyong live, pero ako naman ay nagre-reply ako.
Replay. Replay pala. Hindi pala reply. Nagre-reply ako sa mga video nyo. Pinapanood ko talaga ang mga video nyo. Hindi man ako nagko-comment pero pinapanood ko, hindi ako nag-i-skip ng ads. Lalo pag mga alam ko na sila ay monetize na. Yun ang sinusukli ko sa kanila. No? Pero yung iba guys, pag nakakaalam sa akin, ano, kinakabagan, parang kinakabagan yung parang na ano ang tiyan. Ako guys, sa totoo lang, magabi, umaga, umatanghali, hapon. Hindi ako kinakabagan. Palibasa ako guys. Sanay na ako. Kasi sa pagkabata, hirap ng buhay ng aming sa probinsya. Papasok kami. Saging. Inom ng madaming tubig. Minsan saging, sausaw sa sukal na pula. Ang iba talaga, ginamos. No? Pero hindi talaga ako mahilig guys sa ginamos. Minsan pa ako nag-ano sa ginamos, makaka-high blood yung guys, hindi maganda yung maalat. No? Pero awan ng Diyos, hindi ako tinakabagan. Palibasa ngayon sanay na ang bituka ko, sanay ng tiyan ko sa kanila. Pero ang iba, nakabangon daw sila kung nakakain ng madami. Nabigil ang kanilang tiyan. Hindi. Sanay-sanayan lang yan. Kumbaga, hindi ka kasi sanay kumain sa mga ganun. Kaya pagkain ito kasi mahihirap. Kaya hindi sila sanay, no? Ako yata guys. Sasabihin lang natin na magkaroon tayo ng maraming pera. Mayaman tayo. Ako yung tao guys na ano, meron o wala, ganun pa rin ang ugali natin. Huh? Dumaan kayo sa wala, kung masinso tayo, ganun pa rin ating pananaw sa ating buhay, sa ating kapwa. Huwag tayo magmamataas. Kahit dahil alam mo, nagagaling ka doon. Sa pagsubok, nung ikay bata-bata pa na ang buhay ninyo ay talagang ano, sa buhay, lalo na, buhay din siya, di ba? Hirap ng buhay. Makain pa'y wala. Kundi kamuha ng saging, kamuti, niyong. Naranas ko guys. Kaya sabi ko sa Panginoong Diyos na magtumikap kami mag-asawa, itaguyod namin na ano, hindi ko pa para na sa akin mga anak. Ang nararanasan ko, hirap ng buhay. Kaya, thanks God. Talagang nairaos ko ang aking mga anak. Hanggat sa lumaki sila na may takot sa Diyos, marunong tumulong sa magulang, pero hindi kami yung taong, hindi kami yung kami magulang na naasa kami sa aming mga anak. Na kahit sila yung maganda na aming pamumuhay, hindi kami yung tao na inuubigan namin yung aming mga anak para kami ay sustuntuhan. Kung sila ay magbigay salamat, kung hindi salamat, pero ang aking mga anak ay may pusa. Pero sinasabi namin, ipunin ninyo yung pera, hayaan na ninyo, nakakaraos pa rin naman kami. Na kahit pa paano naman, may harap buhay pang kahit asawa. Malakas pa rin naman kami, awa ng Diyos. Pero, sinasabi ko sa inyo, hindi kami naasa sa aming mga anak. At sa ganda na ng buhay ng aking mga anak, pero sila may pusa. Hindi kami nag-uubigan sa aming mga anak. Pero yung iba, ay mga ibang mga magulang, maasa palagi sa mga anak. Hindi naman natin alam na ang hirap din naman na dinadaanan nila ng trabaho. Tayo nagpapagpasasa sa pera, pero ang ating mga anak nagsasakripisyo sa paghanap buhay. Diba guys? Kaya huwag natin sabihin natin na, ay, ito naman mga anak natin, may mga trabaho na. Kailangan sila magbigay sa atin. Hindi. Kaya sila guys na sila magbigay. Kung sa mga anak natin, alam natin na naghihirap ang ating mga anak. Hindi porket abroad, hindi porket kasi ibang bansa ating mga anak, ating obligasyon natin na sila ay, hindi sila ay magbigay, hindi. Huwag natin asahan natin ating mga anak.
hanggat tayo ay malakas ang ating katawan, magbalan tayo ng buto, huwag nating asahan ang ating mga anak. Papasalamat nga tayo na kahit paano na nagsusumikap ang ating mga anak. Yung mga anak natin naman eh, kapag talagang walang-wala tayo, magbibigay naman yan. Huwag natin umigayin. Yan ang hindi ko inaano na, anak, madalam ako, anak, bumbon hindi. Minsan nga kami guys, nahihiya pa kami mag-hino. Ito lang. Pero ang iba diyan, asa na sa mga anak. Sarap ng buhay, kung saan mga kapatid, sarap ng buhay. Pero hindi naman nila alam ang naranasan nila sa, hindi naman nila alam na kung anong nararanasan ang ating mga anak dito sa ibang bansa. Diba? Bago tayo sa pera. Tayo gastos ng gastos. Diba guys? Kaya sabi ko lang yun, dahil alam ko ang buhay ng OFW, sa hirap ng buhay. Eh ano ba mga anak ko? Masarap ng buhay nila. At itong buhay nga. Itong buhay nila. Pero, ang anak ko nasa Australia. Ang isa kong anak nasa Japan. Hindi ko sila yung na-obliga guys. Nagbibigay sila ng regalo sa aking asawa. Nagbibigay sa amin sila ng regalo. Tinatanggap namin kasi pusa nila. Pusa nilang binibigay sa amin. Hindi kami yung nangihingi na inuobligan namin ang aming mga anak. Naawa kami. Naghihirap sila doon. Tsaka hindi biro ha. Hindi biro ang maghanap buhay din sa ibang bansa. Tandaan niyo. May ibang magmamalaki. Diyos ko po. Kapag abroad lang mga anak, alak-alam mo kung sino, yan ang huwag ninyo gagawin kasi pera-pera lang yan. Ang pera madaling maubos. Okay, guys. Bye-bye. Bye-bye na guys. I love you all. Salamat sa inyong suportahan. Sinishare ko lang sa inyo para kayo may matutunan. Ha? Huwag natin asahan ng ating mga anak. Huwag natin gawin natin obligasyon ng ating mga anak sa ating mga kailangan natin sa mga walang pupunta-puntang bagay. No? Sisip ko lang. Para ang mga anak naman natin, nag-iipon niya ng pera. Tandaan nyo, nag-iipon ng pera yan. Pagdating ng araw, sa atin din naman yan, ibibigay din yan sa atin. Parang ganado silang maghanap buhay doon. Pero yung iba talaga, gusto ko. Talagang alam ko. Kaya, huwag. Nakakawa ang ating mga anak. Hindi lang yung mga anak din natin. Yung isa pa, yung halimbawa yung mga magulang mga asawa natin, nasa ibang bansa. Todo naman gastos pa dito sa Pilipinas. Kala mo yung mga anak naman, todo mga bigay, mga kung saan pupunta. Ay, hindi naman alam na ang mga magulang nila sa ibang bansa ay halos mamatay sa trabaho. Diba? Bang Panginoon pa lang bibigay, nagagalit pa. Diba? Nako. Alam ko guys yung mga ganyan. Kaya wag nila akong pagmamalakahan ng ganyan. Kaya tayo maging matuto. Magpakumbaba tayo. Diyan huwag natin porque tayo may mga kwarta na, mga mayayaman, mga kwarta na tayo. Alam ko sino. Nako. Yan ang alisin natin sa ating isipan. Alisin natin sa ating kailangan tayo maging magpakumbaba tayo. Hindi pwede natin ipagmamalaki ang ating kayamanan, ang ating mga pera. Tandaan niyo guys. Hindi na natin dadala yung sa hukay. No? Ang kailangan dyan, pagkasama, pagpakumbaba ka, manalig ka na lang sa Diyos, manalangin. Manalangin ka lang. Palagi manalangin tayo. Bigyan tayo ng ating buhay, pamilya natin, kung hindi sa pamilya natin pa, sa mga iba pa natin mga kamag-anak, sa mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan natin, na naging pagtuon natin sa atin, ipagsagasan natin mga ganun. Diba? Na-share ko lang ha, para malaman ninyo. Na-share ko lang. Ito guys, hindi ko malimutan ito. Dito ako lumaki sa pagkain ito. Kumbaga, dito ko
dito ko namulat ako dito sa, sa probinsya ng saging na doon. Pag may salin ako, papasok ako, kuha na ako. Kasi wala eh. Hirap ng buhay namin, libigas wala. Pero puhunan ko guys, ang boses ko. Pag pinakakanta ko, pasok, ay, kanta mo na ikaw, bibigyan kita ng binignit, bibigyan kita ng, lotriban, bibigyan kita ng iskent ganon, bibigyan kita ng saging, aakyat ako sa limisa, kukuha ako ng buti ng coke, kakanta ako, may pera na ako. Doon ang puhunan ko ng boses, ng aking nakabili ako ng pero, kaya sa daan buhay, awa naman ng Diyos ngayon, sa pagsusumikap namin mag-asawa, napalaki namin ang aming mga anak, nakapagtapos sa pag-aaral, gumanda ang buhay din. Yun ang namin. Pero wala ako guys, wala akong pinag-aralan. Ang narating ko lang guys sa first year high school lang. Pa lang, kalagitnaan ng first year high school, wala na. Wala nang magsustinto sa amin. Wala akong baon, wala akong pambili pang notebook, wala. Ni pambili na fish, wala. Sa hirap ng buhay, kaya tumigil ako sa pag-aaral. Yun lang guys. Bye-bye guys. I love you all. Bye-bye.